And today's vlog, flex ko naman itong paano ko nagagawa itong mga topper na dinalagay ko sa mga fondant cake. So, yung sa paggawa ng head, kita nyo kung paano ko siya ginawa is ginagamit ko lang yung hands ko para mag-shape yung sa eyes and dito sa pinaka nose and mouth niya. And then, kapag okay na siya, medyo na shape ko na siya, is gumagamit ako ng mga fondant tools para ma-shape ng maayos yung mga parts nung sa head niya. Ayan, so, after nga nito is naglagay na rin ako ng eyes niya. So, dito sa paglalagay ng eyes is gumagamit din ako ng fondant. Pero pwede nyo rin naman gamitin yung pang paint. Kung meron kayong mga brush na maninipis, pwede nyo gamitin yun. Pero, as experience kasi minsan kumakalat yung pinaka food color natin pagka nilalagay siya sa mga parts na ganito. So, careful din pagka ganun. Unlike kasi pag fondant, ididikit mo lang siya. So, malinis siyang tignan. Ayun, so after ko nga matapos yung head niya is inayos ko din yung parts of the body niya, like yung hands niya, yung body niya, and yung sa paa niya. So, dun sa paggawa naman nung detailed nung dress nito is pleated yung pinaka palda niya. So, ayan nga, after ko siya mapanipis yung fondant is tinupi-tupi ko siya para magmukha siyang pleated skirt. Ayan, so after that is nag-cut din ako ng para dun sa pinaka dress sa upper part and saka ko in-attach itong mga hands niya. So, mahirap na gumawa ng dress nang nakalagay na yung mga parts of the body niya. So, ang gawin nyo is unahin nyo muna yung paglalagay ng dress saka nyo ilagay yung body niya. And after ko ma-prepare yung sa mga fondant topper is sinunod ko na itong fondant cake. So, the same as before, babalutin natin ng pure chocolate yung pinaka cake natin, yung base natin na cake. So, chocolate moist cake yon. And then, ayan nga, kinikinis ko siya ng chocolate, ng melted chocolates. Ayan. So, after mapakinis nito, saka mo palang ilalagay yung pinaka fondant natin. So, matagal ang paggawa ng fondant cake. As mentioned nga before, kaya mahal yung cake is eto siya, yung may mga layer-layer kasi siya. Hindi siya pwedeng direct na ilalagay mo yung fondant dun sa pinaka-cake natin nang walang chocolate na to kasi babagsak yung fondant natin. So, dapat maganda yung kakapitan nung fondant bago mo siya ilagay. So, after nga na mapakinis ko na yung cake na nilagyan ng chocolate is isinunod ko na nga etong pinaka-fondant cover natin. So, dahil maliit lang naman itong cake at mababa lang naman siya. So, pataklob na yung ginawa kong pagpo-fondant. Kasi meron, iba't iba naman yung klase ng paglalagay ng fondant. Pwedeng, yung ikakat mo siya, saka mo siya iikot dun sa katawan ng cake. Pwede rin naman yung pataklob. Ayan. So, after nga may attach yung fondant is nilagay ko na itong angel topper natin and then yung pinaka-name ng bata. And then, gumawa din ako ng extra topper na may, para siyang cupcake. Pero ito is made of icing. Ayan. So, ito is all edible na pwedeng kainin ng bata kasi yung pinaka-fondant natin is made of marshmallow and icing sugar. So, hindi siya ganun katamis. Parang maglalasang pastillas yung dating nung pinaka-topper natin. So, pwedeng kainin ito kasi malinis naman yung pagkakagawa nito. So, also, yung sa lollipop na in-attach natin is made of fondant din. Ayan, tapos naglagay na lang ako ng onting mga details. And ito na siya nang matapos. Don't forget to subscribe to watch for more videos dito sa page ko. Yun lang po. Thank you sa panonood. Bye!